Nasaan ako? Nandito ako sa office ni Congressman Pulong Duterte. Binigyan niya ako ng permission kahapon na magstay at mag-office dito sa kanyang opisina to make it convenient para kung kailangan ako ni Attorney Laika na pumunta doon sa kanya for emergency or at any time of the day, pwede akong magpaalam sa House of Representatives na pupunta ako doon sa kanya. She has expressed fatigue, nausea, lightheadedness. Hindi siya nakapag-therapy kahapon. Meron siyang physical therapy plan kasi hindi siya nakapag-therapy kahapon kasi hindi napayagan. So may mga nararamdaman siya health-wise. And ang gusto niya kasi talaga sana is for her peace of mind, samahan ko siya doon para makatulog siya. But the best alternative namin at this point, sabi ko sa kanya, is for me to stay dito sa office ni Kong Pulong so that anytime na she has a panic attack or an anxiety attack, and she feels, kasi lagi niya sinasabi, nasusuka ako. Although thank God, hindi pa naman siya nasuka or sumuka. But for the past year, 2 beses na rin kasi siya na admit sa hospital sa pagsusuka. So yun. She is in high spirits. Actually, napapatawa ko pa siya. So ibig sabihin, na nagigets pa niya yung mga jokes ko. We divide the time na magkasama kami sa talking about personal things and talking about work. So hinahati namin yung times sa oras sa ganon. Kagabi, suppose ang ni-request ko sa House of Representatives and ginrant naman nila is 7 p.m. to 10 p.m. na meeting dahil nanggaling pa ako ng Davao City. So umabot ako dito, I think mga 8 p.m. na. Nakapag-usap kaming tatlo kasama yung lawyer niya at nakapag-meeting kami for the office kasama yung assistant niya. And then after that, kumain siya. So medyo na ano kami doon, na okay kaming lahat kasi kumain siya. Mahirap siya pakainin ngayon kasi lagi niyang sinasabi, wala akong gana kumain. And galing ako Davao, so nagkausap din kami, nag-message din kami ng mama niya. And yun din yung pakiusap ng mama niya just to make sure na nothing happened to her. Okay. Marian, any follow-up? Yes, yun yung nangyari kagabi. And then ngayon, kanina I visited twice. Ang schedule ko kanina sa meeting with her was 11. It was a long meeting, a working meeting. So 11 a.m. to 1 p.m. And then sa hapon naman, it was a dinner meeting, 5 p.m. to 6 p.m. So apparently, sabi ng mga assistant niya, she only eats kung nagsasabi ako na kumain na siya. So wala nga daw talagang gana kumain. Although nagpapasalamat din kami kasi marami ding mga tao na nagpapadala ng mga paborito niyang pagkain. Thank you. Ma'am, yes, thank you. Marian, follow-up? Opo. VP, kasi I understand that Attorney Zulaika po will be detained po dyan sa House until Monday, no? The next hearing po ng Committee ng Good Government. So, you also wrote a letter po dito sa Good Government Committee asking sana na doon po sana kayo makasama mismo si Attorney Zulaika sa detention facility, and dininay po yun as per dito sa letter po ni Chairman Joel Chua. First, what's your reaction on that? Hindi po kayo doon mismo sa detention facility, since ang sabi nga po is hindi naman puro kayo na contempt or kailangan doon. So, will you still be staying there po dyan sa office ni Kong Pulong until Monday? And will you be attending the committee hearing na po? Rerekta na po ba kayo sa Monday? Yes, so unang-una, nagpapasalamat kami kay Congressman Joel Chua dahil sa mga requests, binibigay naman niya yung mga requests ni Yusek Lopez. And yung mga requests ko, sabi ko to visit, subject to their rules doon sa detention center, umuon naman siya.
So on that point, nagpapasalamat kami. So ano nga ba yung tanong? Will I be here until Monday? Actually, sa meeting namin kagabi, there is a we were initially doing a planning session last night to stay here until after the New Year's. Kasi we were comparing the time period to Ilocos 6, and then ito din yung time period ng Ilocos 6 who spent Christmas and New Year's dito sa detention. So kagabi, yung planning talaga namin was until after the New Year, yung detention. Because sinasabi ko naman lagi, no, hindi ko sinasabihan yung mga tao ng Office of the Vice President, umattend kayo, wag kayo umattend. Because after all, sila yung uupo doon, sila yung mapapahiya. And it will be their own mental struggle yung mangyayari doon habang nakaupo sila. So hindi ko sila sinasabihan kung ano yung dapat nilang gawin. Ang sinasabi ko lang lagi, let us know what your decision is so that we can help you. Ang expectation namin, kung dumating si Sec Lemuel Ortonio on Monday, he will be detained kasi meron siyang 2 consecutive contempt orders. And alam nyo naman dito sa Kongreso, no, sila naman kasi nagsasabi kung ilang araw, ilang buwan. So ang preparation namin is until after the New Year. And then the next planning namin is until after Congress adjourns, which is on June. So may mga ganun kami na mga plano. And because nandiyan si Attorney Lopez na detention, because of me, I am here sa office ni Congressman Pulong Duterte because of okay. Nandiyan siya sa loob, si Yusek Zulaika Lopez, nandiyan siya sa loob because of me. Ako naman kasi talaga yung target ng committee hearings. Nandito ako sa loob ng office ni Congressman Pulong Duterte because of her in detention. So expectation namin, pagdating ni Gina Acosta, kung darating man siya, pagdating ni Lemuel Ortonio, ni Sunshine Fajarda, and ni Edward Fajarda, ganun na rin yung gagawin namin. So, kaya nga yung sinabi din ni Congressman Pulong, he gave me permission to stay indefinitely and hold office indefinitely dito sa office niya. Thank you. Marian, okay ka na? Attend ba ako sa Monday? Hindi pa namin napapag-usapan ng lawyers ko. Because nakatutok kami kay Yusek Lopez sa ngayon. So likely pag-uusapan namin yan sa Sunday.